Minsan, katulad kagabi, naghatpat sila sa bahay. Kala ko hindi sila kakain. Usually, hindi sila kumakain pag Sabado. Pero nagkataon kagabi, nagkumain sila sa bahay at pat pa. Kaya, pero praise God, God is good all the time. Kahit tayo ay busy, meron pa rin tayong time na binibigay pagkakataon tayo upang tayo makapag-aral. At ang ating pag-aralan natin ngayon is about the Bible or the Word of God or what else? The Scriptures. The Scriptures. 2 Timothy 3 verse 16. Actually, verse 16 and then 17. Because sabi nga, the Word of God, the Scriptures is all God's breath and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. That's verse 16. Amen. So that the servant of God, ayan, basahin natin, may be thoroughly equipped to every good work. Sa Tagalog, meron kang Tagalog. Magbasa ng Tagalog nga. Tagalog. Tagalog, sino nauna? Pabilisan. Sorry. Timoteo 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. The Scripture is profitable for teaching. Sabi niya, di ba, teaching, and the Scripture is profitable for rebuke, reproof, or the idea of exposing our sins and to pointing out. Ibig sabihin, para maalis sa atin ang kasalanan. And Scripture useful for correction. Ang salita ng Diyos ay kinokorek tayo. Amen. Amen. It both point out sin and offer solution to it. Yan. And Scripture is profitable for training for righteousness. Amen. So, ang aking title is about the Bible or the Scriptures, either of the three, the words. Nagyan ko sa ng S kasi marami namang words. So, ang ginawa ko, inacronym ko yung the Word of God. Word. What is the W for the Word? The Word of God, the Bible, the Scriptures, is a wisdom. God's wisdom. The Word, the Scriptures, is God's wisdom. Ito ay karunungan. Amen. Wisdom. The Word of God is God's wisdom. The Word of God is God's wisdom in print na kasulat. Kaya meron tayong sinulat para tayo ay maintindihan natin. Amen. Kasi pag hindi sinusulat, di naman natin matandaan. Amen. So the more of His Word now we absorb, the more of His wisdom we are able to manifest in our daily life. Ibig sabihin, pag ang salita ng Diyos, the more na tayo ay nagbabasa, the more na-absorb, kapag nagbabasa tayo, minameditate natin, na-absorb natin yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Upang sagan magmamanifest sa ating buhay. How does God's Word make us wise? Paano tayo magiging wise? Because of the Word of God. The Word of God, bakit magiging wise tayo?
Bakit sa sinasabi na magiging wise tayo sa salita ng Diyos? Because the Word of God will help us to see sin in our lives and how we can get rid of it. Paano? Alam natin, makikita natin ang mga kasalanan at makikita rin natin kung paano tayo umiwas sa pagkakasala. Amen. Pag tayo ay, kaya nagiging wise tayo. Sabi niya sa Psalms 119 verse 9. Wala pala ako dito. Pero sa 11 na lang, sabi niya doon, I will hide your word in my heart so that I will not sin. Sa verse 11, 119 verse 11. Kaya nga, kailangan, yung salita ng Diyos, pag tayo nagbabasa, kailangan meron tayong mailalagay sa puso natin, maitatago natin. Diba? Para daw hindi tayo magkakasala. So, pag alam natin ang salita ng Diyos, doon tayo nagiging wise kasi maiwasan natin ang pagkakasala. Amen. Sabi din sa Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eyes. Ito yung sa, di ba, sa verse natin, that the word is yung useful for teaching. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga ito tinuturo niya na sabi niya nga, I will instruct you and teach you in the way you should go. This is the word of God na nagtuturo sa atin upang tayo ay magiging wise. Amen. The word of God give us also guidance. Igagay tayo para maging tayo ay wise. Amen? Sabi niya dito, the word of God gives us guidance in life, making us wiser. Kaya nga, lagi natin sinasabi, Lord, lead us always in your righteousness. For His name's sake talaga. Ano bang ginagawa natin for His name's sake, hindi for us. Amen. So, igagay tayo ng salita ng Diyos. Sabi sa Proverbs 16:16, how much better to get wisdom than gold? To get insight means understanding rather than silver. Kung babasahan natin yung the wisdom, more on wisdom, yung salita ng Diyos is sa Proverbs. That is God's wisdom. Yung mostly sa Proverbs kasi sinulat ni Solomon. And God gave Solomon the wisdom. Kaya ang dami niyang sinulat. Amen. Sabi nga, the wisdom is the beginning of understanding. Pag meron tayong wisdom na pagkaloob ng Lord, it is the beginning of understanding sa Proverbs 1, I think 1:7. This Bible verse about wisdom tell us that truth and insight are better than, ibig sabihin, it is better than gold, it is better than silver. Amen. So therefore, God's word is wisdom. Makita natin sa James 1, pag tayo ay kulang sa kaalaman, malalaman natin, kaya nga sabi siya God's wisdom, kasi sabi niya sa James 1:5, if you lack wisdom, pag tayo kinulang sa kaalaman, humingi tayo sa Panginoon. Kasi ang salita nga ng Diyos ay karunungan. Amen. James 1, if any of you lack wisdom, he should ask God, who gives generously to all, without finding fault, and it will be given to him. Amen. Naintindihan natin? So, the word of God, W, is wisdom. Amen. Number sa O in the word. The word of God, it leads us to obedience. Tinuturuan tayo mag-o-obey sa salita ng Diyos. Amen. The word of God leads us to obey. In God's word, the goal of learning obedience to God's word for His glory. Sabi niya dito, thus giving glory to His name. Amen.
Ano ba yung mga profits, benefits? What are the benefits? Bababasa natin ang benefits in obedience sa Deuteronomy 28 verse 1 to 13. Amen. Sabi dito, you will be blessed wherever you go, di ba? Saan mang lugar ka pupunta, papalain ka ng Diyos kung tayo ay magiging obedience. Your children will be blessed. God will protect you and it will also protect our crops. He will grant you abundant prosperity. Everything you set your hands will be blessed by God. Kaya pag kailangan yung kamay natin, gamit, natin yun, di ba? Meron tayong ayan. Lagi nating ipag-praise the Lord, bless all the works of my hand. Di ba? Sa lahat ng mga di ba? Ang gamay na ito ay gagamitin lamang para sa kapurihan ng Diyos. Para gumawa ng mabuti. Amen. Kaya lagi nating ipinagpa-pray, whatever na. Naalala ko yung kwento ni, yung si Dimas. Dimas ba yun? Na everything that he touch, it will become gold, di ba? Sa kwento-kwento. Tapos tayo naman, ang kamay na ito, for the glory of God, nawa natin, sabi nga dito, may the Lord bless all the works of our hands, especially for His glory. Amen! Amen! Na magiging success. The Lord will help you stand out. Mag-stand out tayo. Kakaiba tayo. Pag saan man tayo pumunta, ay kakaiba tayo. Because you can see the distinctions of those who serve God and those who are not. Kaya saan man tayo magpunta, makikilala tayo according sa ating kung ano yung nakikita ng yung glory ni Lord ang nakikita nila sa atin. Kaya nga sinasabi, stand out tayo. Amen. Na, di ba pag umuwi tayo, minsan, di ba pag umuwi tayo, parang meron silang napapansin, pati pamilya, mga kakilala natin, bakit iba ka ng iba? Amen ba? Meron ba kayo naranasan yung gano'n? Sinabihan kayo ng gano'n. Tapos sasabihin na yung mga Kristiyano na hindi di tayo kilala, sabi niya, meron kasi yung church doon, tapos church ng pamangkin ko. Tapos nung doon nila nalaman na Kristiyano ako because how we speak, yung galaw natin. Doon nakikita ang glory ng Lord sa ating buhay. Amen! And next, kaya nga ito yung sa obedience, ito yung obedience na ito is, di ba yung rebuke, nire-rebuke tayo, di ba sa main verse natin, the word of God is rebuke upang pag nare-rebuke tayo ay nag-o-obey. Amen. Kaya nga kailangan talaga rebuking, huwag tayong magalit. Pag tayo ay nire-rebuke, huwag tayong magalit kung tayo ay tinuturuan. Amen. Kasi ito ang paraan ng Diyos upang tayo ay magiging mas better person. Amen. And then letter R, the word of God, it will refine us. Yung pag tayo ay nakokorek, naaano natin yung sarili natin. Amen. It will refine us, it will refine our character while we are corrected. To be more like Christ. Pag tayo ay nakokorek, more like Christ tayo. Kung tayo ay magiging kinokorek tayo at tayo ay sumunod, sa pagkokorek tayo ay kung ano yung mga mali natin at kinokorek tayo, tanggapin natin, have to accept pag tayo ay nagkamali. Refine the one who heeds corrections gains understanding. Pag tayo ay nakikinig tayo sa correction ay mas sabi dito, it gives understanding. Meron tayong pagkaunawa. Sabi sa Isaiah 48:10, behold, I refine you, but not as silver. I have tried you in the furnace of affliction. Minsan yung isang nagko-correct sa atin is about sa trials and
yung mga nararanasan natin, yung mga affliction, ayan. Kaya nga, minsan we are afflicted, minsan meron tayong na nararanasan natin. Yun pala, dahil meron tayong dapat baguhin kung bakit tayo nakakaranas ng mga afflictions, at kasama na dito ang pagkokorek. Akala natin yung pagkokorek sa atin, kaya minsan may mga umaalis dahil pag kinokorek ay nagagalit, hindi parang natapakan yung ego, talaga umaalis sila. But sabi nga sa Proverbs 3 verse 11, sabi niya doon na ang Diyos, ang minamahal ang anak ng Diyos na kanyang minamahal ay lagi niyang pinapalo, di ba? The father who loves his son, nakalimutan ko, my son, do not despise the Lord discipline and do not resent his rebuke. And verse 12, para maintindihan natin kung bakit tayo nakokorek. Amen. Lagi tayong nakokorek. Kami mga leaders, more on, kinokorek kami. Hindi, kasi kailangan maging leaders, magiging kami ang model. Because the Lord discipline those He loves. Kung sino ang minamahal ng Diyos, ay mas lalong pinapalo. As a father, the son He delights in. So, ibig sabihin, pag tayo ay kinokorek, mahal tayo ng nagkokorek sa atin. Kasi pag hindi natin mahal ang isang tao, wala tayong pakialam, bahala ka sa buhay mo. Amen. So, kailangan talaga, mare-refine tayo through correction. Amen? Amen. Sabi din sa Psalms 12:6, the words of the Lord are flawless or pure. Flawless means pure, like silver, refined in a furnace. It's almost the same sa Isaiah 48:10. Amen. So next is D. Naintindihan natin? Amen. Doon sa to refine, we are corrected to be refined. So sa ating original verse. And D is the word of God is a direction. It will direct us. It will direct our paths. Amen. Amen. The word of God leads us to righteousness. Yan. Dami kong scratch. Sabi dito sa Psalms 119 verse, kasi kaya most of my verse here is 119. Kasi 119 is about the word of God. Basahin nyo yung the whole. The whole is about the law, about the commandments, and the commandments is the word of God. His law is His words. Amen. So, basahin nyo, i-meditate nyo yung Psalms 119, napakaganda. Sabi dito, direct my footsteps according to your word. Let no sin rule over me. In this verse, the psalmist asks God for guidance, specifically seeking direction that aligns with God's will. Amen? Amen. Ibig sabihin, pag tayo ay nagre-request to direct our footsteps, it is, gusto natin na magiging maganda ang ating buhay. That we are living a life that follows God's will and desires that every action or decision be influenced by God's commandments. Amen. Sa Psalms 119 verse 105, kaya dinadirect tayo, sabi niya dito, your words, O Lord, are a lamp unto my feet and a light unto our path. Di ba? So, the word of God direct us through His words. The Bible, the word of God, it will direct our paths. It will light our paths. Amen. Kasi sinabi niya sa Psalms 119 verse 105.
His word is a lamp because it shows us our needs for Jesus Christ, our Savior. God's word is a lamp that it also protects us from danger. Amen. And reveals truth, and His words are truth. Amen. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Sino ang katotohanan? Ang kanyang salita, that it become daw, sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. His Word is a lamp that guides and directs in every footstep. Pag katulad niyan, sabi niya, living without the Word of God is like trying to go somewhere you've never been without direction. Pag pumupunta tayo sa isang lugar, lalo pag gabi, pag ibig sabihin pag isang mundo, pag wala tayong direksyon, ay tayo ay maliligaw. Amen. So kailangan natin ang salita ng Diyos upang hindi tayo maligaw. Amen. Kaya tayo nandito, hindi tayo naliligaw. Amen. Ang salita ng Diyos ang siyang nagdadirect sa atin. Hallelujah. Amen. Actually, dinagdagan ko ito ng S, words. Kasi, ang ganda kasi niya, words is sanctification. The Word of God sanctify us. Sabi niya sa kanyang salita sa John 15:3, the word I have spoken to you cleanse you. Diba? Ang salita ng Diyos ay naglilinis sa atin according sa kanyang salita. Amen. Sabi din sa John 17:17. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Kaya lagi tayong magbabasa ng salita ng Diyos kasi dito, kinokorek na tayo, tinuturuan tayo, nire-rebuke tayo, kinokorek tayo, at inilid tayo sa in righteousness. Amen. Amen. Kasi pag wala tayong alam sa Biblia, katulad ng sa mundo, ang dami nang nangyayari, at saka lalo ngayon, dahil wala silang salita ng Diyos, especially sa mga kabataan ngayon, sobra silang wild, sobrang rebellious, kasi wala silang, hindi katulad, ewan ko lang kung, di ba sa school, meron, tinuturoan tayo about religion dati, tinuturo about sa Bible. Pero ngayon ba, wala bang, bakit sobrang rebellious ng mga bata ngayon? Sobrang walang respeto sa magulang, mas taas pa yung boses nila, sila pa yung nanligaw sa mga magulang. Kasi sila ay walang salita ng Diyos na silang nagdadirect sa kanila, walang nagtuturo sa kanila, walang nagko-correct. Lalong-lalo sa mga mayayaman, minsan kung anong gusto, binibigay. So walang correction, there is no rebuking, there is no correcting, and there's no teaching the Word of God. So kailangan tayo mga magulang, bata pa lang ang anak natin, especially kayo mga bata, may mga bata pa na anak, tuturuan natin ang ating anak para hindi sila magiging suwail at rebellious na walang respeto sa magulang. Kasi kailangan ito. Amen. Hallelujah. So, ang sabi nga niya sa the last in our text is, sabi niya sa verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped in every good work. Amen. Ibig sabihin, pag tayo ay nakatuon sa salita ng Diyos, na dahil ito ay, it is the wisdom of God, lahat ng ating gagawin ay kabutihan. Hindi tayo mawawala, hindi tayo, we will be, magiging ehemplo tayo sa mga nakakarami, especially sa ating pamilya. Amen. At dyan lang ako nagtatapos. At maraming salamat sa pakikinig. At yun ang conclusion ko. So, ang aking dagdag din, sabi sa Psalms 1 verse 3, di ba sabi niya doon na kailangan yung the law of the Lord you will meditate day and night, di ba? Sabi niya doon,
Kasi pag tayo ang nagme-meditate sa salita ng Diyos, sabi diyan sa kanyang, sa verse 4, I think, yung para daw tayong puno na ang kanyang the leaf is, ay laging ano Tagalog nun? It will never wither, di ba? Sige nga, ano mo yan para ano? Ito ang ating last. Ayan. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in its season, whose leaf does not wither. Whatever he does will prosper. Amen. Ito ang salita ng Diyos. So kailangan natin ang verse na ito, lagi nating tatandaan, maging sa Joshua 1 verse 8. Amen. Kaya okay na yun. Okay na, tapos na ako. Hindi, okay na yan kasi halos parehas naman yung ito, verse 1, for Psalms 1 and then doon sa Joshua 1:8. Oo. Na lagi tayo i-meditate ang salita ng Diyos. Upang ang ating buhay katulad ng puno na tanim sa stream of waters. Lagi tayong masaya, lagi tayong masigla, lagi tayong healthy. Amen. Lagi tayong may kapayapaan. Amen. Hallelujah. Pwede tayong Pastor Rajel, yung alon na lang. Ha? Mga pangako? O sige, mga pangako mo. Kung yan alam mo, sige. Kunin mo. Samahan mo. Alone, Irene, alone. Pwede tayong tumata, awitan natin ang ating Panginoon. Amen. For the glory of God. Hallelujah. Ibalik natin ang kanyang salita. Ano ang kanyang mga pangako sa kanyang salita? Amen. Amen. Mga pangako, the promises of God. That is His words. Amen. The promises of God. We have to receive it by faith in Jesus' name. Kung ano man yung kahilingan ng puso mo, ano ba yung desire ng puso natin? Maniwala lang tayo sa Panginoon, sa kanyang salita. Ito ay kanyang ipagkakaloob according to His will. Amen. So, lagi tayong umaasa sa salita ng Diyos. Amen. Katulad ng kantang ito. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat sa oras na ito. Natapos na muli namin ang iyong pinapagawa at naway, Lord, na lahat kami na nakarinig na yung mga salita. Pagbulay-bulayan namin ito araw at gabi. Hallelujah. Upang sa gayon ay magiging katuroan sa amin, magiging direksyon sa amin, sa aming pang-araw-araw na buhay. At habang kami ay naglilingkod sa iyo, Lord, sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo nga po ang lahat ng iyong mga anak na nandito, nakinig ng iyong mga salita, anumang pangangailangan nila, Panginoon. Hallelujah, alam mo, ikaw lang nakakaalam kung ano mang kalagayan, mga sitwasyon nila, kondisyon ng kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, thank you for granting or giving the desires of all your people's desire. In the mighty name of Jesus, continue to lead us always in your path. So preciousness, especially your words, O God, please lead us always to the words every day in our lives in Jesus' name. Thank you, Lord, that you will answer all the prayers of your people who are here in Jesus' name. Hallelujah. Itong awit na ito ay prayer namin, yung pangako, mga promises mo sa bawat isa sa amin, ipagkakaloob mo. You are a faithful God. You are a great God. Alam namin na hindi, sabi mo nga sa iyong salita, na hindi babalik sa iyong mga salita na wala itong kabuluhan. Kaya kami nanampalataya lahat ng mga salita mo na pinagkaroon sa puso ng bawat isa sa amin. Ito ay magkaroon ng katubunan sa pangalan ng Jesus. Amen.
sa'yo'y nagmumula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, Tunay nito'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, Sa bawat taglay nito'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. salita na naging kalakasan namin, nagiging gabay namin, Panginoon. Na inialam namin sarili, magbibigay kami sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Thank you so much sa mga anak na nandito. Thank you sa bawat salita mo na pinagkaloob mo sa araw na ito sa amin, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Yes, mananatili ang aming kalakasan dahil sa iyong mga salita, dahil sa iyong mga pangako, magiging malakas kami sa aming paglilingkod. At salamat sa gabay mo sa bawat isa sa amin, especially sa aming pagtatrabaho dito sa Hong Kong. Pagpalain ng mga pugati ang aming pamilya sa Pilipinas. At maraming salamat, Lord, sa buhay ng iyong mga anak na nakababalik lang na galing sa Pilipinas. Thank you so much, Lord God, but na ako nanampalataya na nakita ng pamilya nila kung paano mo sila binago, kung paano mo sila nagiging the glory of God isa pan din sa kanilang pamilya, maging sa kanilang kamag-anak. Lord, continue to bless all your people who are here in the mighty name of Jesus, at gamitin mo ang bawat isa sa amin mightily for your glory alone. Hallelujah. Continue, O Lord God, to anoint each and every one of us na nandito. Lahat kami dito ay naglilingkod sa iyo, at dalangin namin that your love will be upon us and you will bind us with your love that cannot be broken. Maraming salamat sa pag-uunawaan, maraming salamat sa pagmamahalan, at maraming salamat sa pakikinig ng mga katuruan in the mighty name of Jesus. Lord, hindi turuan mo kami, O Lord God, na tanggapin ang lahat ng teaching, mga rebuking, mga correcting na sa amin lahat sa pangalan ni Jesus. At sa oras na ito, pinasalamatan ko rin si Patarabandi na sa Pilipinas ngayon, patuloy, O Lord God, kung ano man mga sakit-sakit ng kanyang katawan, Panginoon, pagalingin mo na siya, is back to normal sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Lord, sa kanyang buhay na siyang ginagamit mo upang mas lalo kaming tuturuan to be wise, O Lord God. Siya ang ginagamit mo, hallelujah,
sa pangalan ni Jesus. Thank you so much. Continue to bless her and continue to bless all the people who are here in the mighty name of Jesus. At lahat ng aming gagawin, let your name be glorified alone sa pangalan ni Jesus. To God be the glory. In Jesus' name, this we pray. Amen.